Iginala ni Janina ang tingin sa paligid ng makababa sa sasakyan. Agad na kumapit sa kamay niya si Trix. Malaki ang bahay at malawak ang garden na malapit sa pool. Kaswerte talaga ng babaeng iyon at napatira sa ganitong lugar, inis niyang bulong sa sarili at ang tinutukoy ay si Jonah. Mommy, let's go na po. Excited na aya ni Trix sa dalaga. Trix, slow down, baka masaktan si Miss Janina. Saway ni Timothy sa anak. Nakangiting nilingon niya si Timothy at pinarating ng tingin niya dito na okay lang siya. Pagpasok nila sa pinto ay napahanga siya sa ganda ng ambience sa bahay. Napatingin siya sa bata nang biglang bumitaw sa kanyang kamay ito. Tita Minch. Tuwang-tuwa na tumakbo si Trix patungo sa pinto ng kusina nang makita ang ginang. Napatingin si Janina sa babaeng niyakap ni Trix. Nang tumingin ito sa kanya ay matipid siyang umiti at bahagyang tumukod bilang pagbati. Hello po. Nakangitingin na kay ni Minche ang pamangkin at lumapit sila sa babaeng kasama ng bata. Hulaan ko, ikaw ang bagong nominee Trix, pabirong tanong niya sa dalaga na hihiyang umiti si Janina sa ginang. Mukhang naipagbida na pala siya ng bata sa relatives nito. Janina po, pakilala niya at inilahad ang kamay sa harapan ng ginang. Mabilis na tinanggap ni Minche ang pakipagkamay ng dalaga. Wow, ikaw ang sinasabi ng kapatid ko na magaling na designer. Hindi na po ganoon kagaling. Lalo lang siya nahiya dahil sa puri ng ginang ako nga pala ang nakakatandang kapatid ni Timothy. Pakilala ni Minche sa dalaga. Nice to meet you po. Nakangiting nakipagkamay siya sa ginang. Pagpasensyahan mo na ang pamangkin ko kung naging makulit. Bihira lang din iyan mapalapit sa isang tao, lalo na kung bagong kakilala. Okay lang po at katuwa din na tinatawag niya akong mommy. Maupo ka muna, dinala niya sa sofa ang dalaga. Nang malaman ko na pupunta ka dito at agad akong pumasyal na rin dito at gumawa ng sweets para sa iyo. Nako, hindi na po sana kayong nag-abala pa. It's fine, as long na masaya ang pamangkin ko at kapatid. Makahulog ang tura ni Minche. You said the way, nasaan si Timothy? Sasagot na sana si Janina na nasa labas ang kapatid nito, ngunit nasa pinto na ang binata at may bitbit na maleta. Nagtataka siya hanggang sa makita ang babaeng nakasunod dito ng paglalakad. Umawang ang bibig ni Minche at halata sa mukha ang pagkagulat nang makilala ang kasama ng kapatid. Gusto niyang itanong sa kapatid kung bakit naroon ang ex-wife nito, at may maleta pang dala, ngunit mukhang nawala ang boses niya bigla. Hi, Minch. Masiglang bati ni Jonah sa babae. Yayakapin niya sana ito ngunit umiwas. Gusto niyang bumawi kay Trix at walang ibang paraan upang mapalapit sa bata, kaya pinagbigyan ko ang kanyang hiling na magstay dito ng 1 buwan. Paliwanag ni Timothy kahit walang nagtatanong. Mariing naglapat ang mga labi ni Jonah dahil sa inis. Hindi niya nagustuhan ang pagiging honest ng binata. Lalo siyang nainis nang makita ang babaeng nakilala sa kasal nila Jezabel. Pinigilan ni Janina ang mapangiti saka sinalubong ang masamang tingin sa kanya ni Jonah. Ano ang ginagawa ng babaeng iyan dito? Pagalit na tanong ni Jonah at tinuro si Janina. Watch your mouth at may pangalan siya. Mariing sita ni Timothy kay Jonah. Bintiniwan na rin niya ang maleta nitong binitbit niya kanina dahil mukhang kawawa ito at hindi kayang itaas ang dalang malaking maleta. Napahiya si Jonah sa sinabi ng binata at sa harapan pa ng ibang tao. Pero kailangan niyang ipakita sa binata at kapatid nito na nagbagaw na siya. Sorry. Napairap si Minche sa isipan nang marinig ang mapagkumbabang tinig ni Jonah. First time niyang marinig na nagsorry ang dating hipag na mapagmataas at selfish. Tinawag ni Timothy ang katulong upang pagtulungan na dalhin ang gamit ni Jonah sa silid na ukupahin ito. Honey, thank you so much. Pangakong hindi lang magsisi sa pagbigay sa akin second chance. Kumapit si Jonah sa braso ng binata at ipinakita sa babaeng kaharap na pag-aari pa rin niya si Timothy. Dahan-dahang inalis ni Timothy ang karmay ng dalaga sa braso niya at lumayo dito. Maari mo nang ayusin ang gamit mo sa guest room. Nagyuko ng ulo si Janina at lumapat ang kamay sa bibig na para bang itinatago ang pagngiti na ikinaasar ni Jonah. Alam niyang pinagtatawanan siya ng babae dahil sa guest room siya tutuloy sa halip na sa silid ni Timothy. Janina, tara na sa kusina at gusto kong ipatikim sa iyo ang gawa kong cookies. Masiglang anyaya ni Minche sa dalaga at parang walang ibang tao sa harapan.
Inis na naipadyak ni Jonah ang kaliwang paa nang maiwan mag-isa sa sala. Umakyat na siya sa hagdan at sinundan si Trix na dinala ng katulong sa silid nito upang magpalit ng damit. Nainis siya at ang silid na gamit ngayon ay iyon din ang gamit niya noong mag-asawa pa sila ni Timothy. Kapag nalaman ng iba ang setup sa pagitan nila ni Timothy noon pa man ay tiyak kaawaan o pagtawanan siya. Nagbago ang isip niya, sa halip na puntahan ang anak ay pumasok muna siya sa silid niya. Malinis iyon at walang bakas na naiwang tumira siya noon sa bahay na ito. Ang mga larawang naiwan niya noon ay wala na doon o kahit ilang gamit man lang. Mabilis siyang nagpalit ng damit na maiksing maong short at hanging blouse. Kinuha niya rin ang laruang binili para kay Trix bago lumabas. Natigil sa pagbaba sa hagdan si Trix nang makita ang ina na palapit sa kanya. "Anak, look what I've got for you." Napatitig si Trix sa malaking box na hawak ng ina. "No space na po sa playroom ko ang toys. Saka big boy na ako to play that toys." Kahit nainis ay gumiti pa rin si Jonah sa bata. "It's okay, come at ipakita mo ito sa daddy mo." Pahintamad na kinuha ng bata ang box at pinahawakan sa kasamang katulong. Kahit ayaw magpahawak ng bata ay hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa makarating sa sala at naroon na si Timothy. Kakaiba ang aura ng kagwapuhan nito kahit nakasuot lang ng simpleng b-shirt at maluwag na short. "Honey, look. Ang saya ng anak natin sa nabili kong laruan sa kanya." Pagbibida ni Jonah upang pansinin siya ng binata. Tumingin si Timothy sa anak sa halip na sa babae. "You like it?" Kibit balikat ang isinagot ni Trix at umupo sa tabi ng ama. "Where's Tita Minche at Mommy Janina?" Bubuka na sana ang bibig ni Timothy, ngunit inunahan siyang magsalita ni Jonah. "Trix, bakit mo siya tinatawag na mommy? Ako lang ang dapat mong tawagin ng ganyan dahil ako lang ang iyong ina. Understand?" Pasigaw niyang sita sa bata at pinandilatan pa ng mga mata. Mabilis na tinakpan ni Timothy ang magkabilang tainga ng nakgamit ang mga palad at sinamaan ng tingin ang dating asawa. "Ang akala ko ba ay babawi ka sa bata?" Mukhang biglang natauhan si Jonah at lumambot ang aura ng mukha. "Sorry, masakit lang sa akin na may ibang gustong bababe na maging ina ang anak ko." Lalong sumiksik si Trix sa tahiliran ng ama at takot na tumingin sa ina. "At sa tingin mo ay makuha mo at loob niya sa ganyang ugali mo?" Matigas na tanong ni Timothy sa babae habang hinahaplos ang ulo ng bata upang huwag nang matakot. Nakagat ni Jonah ang gilid ng ibabang labi at nainis sa sarili. Hindi talaga niya napipigilan ang sarili kapag galit. "Sorry, please understand the feelings bilang isang ina." Halos pabulong niyang paliwanag sa binata. "Hindi ka sa akin dapat maghingi ng apology." Malamig na tugon ni Trix. Bumuntong hininga si Jonah paluhod sa harapan ng bata upang magpantay sila. "Trix, anak, I'm so sorry. I love you at nasasaktan lang ang mommy." "Hindi mo na ba love ang mommy at gusto mo ay iba?" Nagpapaawa niyang kausap sa bata. "You're bad, I don't like you." Pagkasabi niyon ay muling yumakap sa ama at isinubsob ang mukha sa dibdib. Mariing naglapat ang mga labi ni Jonah at kung wala lang si Timothy sa harapan nila ay nakurot na niya ang bata sa singit nito. Nagpapasaklolo ang tingin niya kay Timothy, ngunit huminga lang ito ng malalim at mukhang hindi rin alam ang dapat gawin upang matulungan siyang mapaamo ang anak. "What's wrong? Bakit mukhang galit ang pogi kong pamangkin?" tanong ni Minche at nagmamadaling nilapitan ang pamangkin. Napilitang tumayo na si Jonah upang bigyan ng daan si Minche. Pagtingin niya sa likod ay naroon ang babaeng kinainisan dahil pumapapel sa buhay ng anak niya. Napabuntong hininga si Minche na ayaw mag-angat ng ulo ng bata at nanatiling nakayakap lang sa ama. Sinamaan niya ng tingin si Jonah at sigurado na ito ang may kasalanan. "Trix, anak, come to mommy na at open natin ang laruan mo." Paglalambing ni Jonah sa bata. Umangat ang isang sulok ng labi ni Janina nang hindi natinag ang bata at nanatiling nakayakap lang sa ama nito. Masaya siya at hindi naganda ang relasyon ni Jonah sa bata. Gusto niya itong asarin kaya sumingit na siya. "Trix, gumawa ako ng cookies, want to taste it?" Mabilis na nag-angat ng tingin si Trix pagkarinig sa tinig ni Janina. Nang makita ang dala nitong tray ay natatakam na lumapit sa dalaga. Pakiramdam ni Jonah ay sasabog ang dibdib niya dahil sa galit nang makita ang anak na tuwang-tuwang yumakap sa binti ng babae.
Kuhang-kuha nito ang loob ni Trix samantalang siya na ina nito ay inaayawan. I told you, bilang ina ay dapat alam ko kung ano ang gagawin upang makuha ang loob ng bata, pabulong na ani Timothy na tama lang nakarating sa pandinig ni Jonah. Mukhang paiyak nang tumingin siya sa binata. Alam niyang mahilig sa food si Trix pero wala siyang alam sa kusina. Ngayon siya nagsisi kung bakit hindi nag-aral sa ogluluto noon. Wow, ang sarap po! Tuwang-tuwa na kumuha pa si Trix ng isa at bumalik sa tabi ng ama. Daddy, kirsay this. Walang pag-alinlangang isinubo ni Timothy ang ibinibigay ng anak. Napangiti siya nang malasahan ang malinamnam na lasa ng pagkain. First time ko lang din gumawa at tinuruan ako ni Ate Minche, kaya pasensya na kung iba ang lasa. Nahihiyang paliwanag ni Janina sa binata. Masarap, salamat at naisturbo ka na namin ng husto. Ani Timothy at totoong masarap ang gawa ng dalaga. Gusto niyo ang ganyan, anak? Pag-aralan kong gawin iyan para sa inyo ni Daddy. Ngumiti si Jonah upang itago ang tunay na nadarama, make sure na masarap ang gagawin mo ng hindi masayang ingredients. Pasaring ni Minche sa dating hipag-gustong irapan ni Jonah si Minche, pero pinigilan niya ang sarili. Ngumiti siya dito at naglambing, of course, hindi masasayang dahil tuturuan mo ako, ate. Assuming, bulong ni Minche sa sarili bago ngumiti ng pilit kay Jonah. Sorry pero busy ako. Pilit na ngumiti si Jonah at hindi pinatulan ang katarayan ng dating hipag. Sa katulong na lang ako magpapaturo kung ganoon. Good luck sa kusina. Pasaring ni Minche sa katinalikuran ang babae. Nahihiyang ngumiti si Janina sa binata nang magsalubong ang tingin nila. Kailangan ko na palang umalis. Tumayo si Timothy at ibinigay ang anak sa kapatid. Ihahatid na kita. Mabilis na lumapit si Jonah sa binata at nagkunwaring natalisod, ngunit umiwas ang binata sa halip na saluhin siya. Mabuti at nakatukod ang kamay niya sa upuan. Mabilis siyang tumuwid ng tayo. Honey, alam kong pagod ka kaya hayaan mo na sa driver ang paghatid sa kanya. Nagbabanta ang tinging ipinukol ni Timothy sa dating asawa at umaakto na namang may espesyal na relasyon sa pagitan nila. Okay lang, Alko. Ikaw ang magpahinga at mukhang malayo ang binyahe mo maghapon. Gustong maiyak ni Jonah dahil sa inis at ramdam niyang pinagtatawanan siya ng kanilang bisita dahil sa lantarang malarnig na pakitungo sa kanya ng sariling anak at ng binata. Sasama na rin kami ni Trix at gusto naming makita ang place mo kung okay lang. Nakangiting ani Minche. Sandaling natigilan si Janina at nag-alinlangan. Nang tumalon-talon ang bata, dahil sa tuwa ay napauo na lang siya. Pagtingin niya kay Jonah ay halos umusok na ang ilong nito dahil sa galit at abhi nagbabanta ang tingin sa kanya. Sa halip na matakot ay nang aasar ang ngiting iginanti niya dito bago hinawakan sa kamay ang bata. Ito naman ang gusto niya, ang mangisay dahil sa galit ang babae. Kulang pa itong ginagawa niya upang mapagbayaran nito ang ginawa sa kanya noon. Salamat sa paghatid, hindi ko na kayo imbitahan sa loob at medyo magulo ang bahay na nirerentahan ko dahil wala pang time maglinis. Nahihiyang pasalamat ni Janina sa binata pagkatigil ng sasakyan sa harap ng building kung nasaan ang pad niya. Napatingin si Timothy sa building na may 10 palapag. Hindi rin iyon kalayuan sa kumapanyaya nila Tyrone. Safe ka ba sa lugar na ito? Wala sa sariling na itanong niya sa dalaga. Nakangiting tumango si Janina. Natuwa siya at concern sa kanya ang binata. Mommy, tulungan ko po kayong maglinis. Presenta ni Trix at gustong makasama pa ang dalaga. Napangiti si Janina at nilingon ang batang na nakaupo sa likod kasama ang tiyahin nito. Salamat pero kere ko na ito. Next time nang kita anyayahan sa bahay ko at ipagluto kita ng gusto mong pagkain. Si Trix lang ba? Tonong nagtatanpong tanong ni Minche. Napakamot sa batok si Janina, kung hindi po nakaabalat inyo ay maari rin kayong sumama. Bumaba na si Timothy sa sasakyan at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Nago ito bumaba ay hinayaan ang anak niyang humalik sa pisngi nito. Parang biglang nainggit siya sa anak at nagagawa ang gusto kay Janina. Kumaway pa si Janina sa bata bago bumaba ng sasakyan at saka nagpasalamat kay Timothy. Thank you sa paghatid. Tumango si Timothy at hinintay na makapasok sa building ang dalaga bumalik sa loob ng sasakyan. Pinagsuot ni Minche ang pamangkin ng headset at hinayaan itong manood sa tablet nito. Nang makaupo na ang kapatid sa driver seat ay saka ito sinita.
Bakit hinayaan mong makabalik ang babaeng iyon sa pamamahay mo? Napatingin muna si Timothy sa anak, nang masigurong hindi sila naririnig ay saka sinagot ang kapatid. Ginawa ko ang payo mo noon sa akin. Nangunot ang noo ni Minche at hindi naintindihan ang ibig sabihin ng kapatid. Nang bumalik siya nakaraang linggo ay naalala ko ang sinabi mo sa akin noon. Namilog ang mga mata ni Minche at naalala na ang ibig sabihin ng kapatid. Ano ang result? Negative. Bumakas ang galit sa mga mata ni Minche, at kung kaharap lang si Jonah ay masabunutan niya ito. Kaya naman pala ganoon ang trato sa pamangkin niya. Tiyak na pera mo ang habol niya kaya siya bumalik at baka saktan niyang muli ang bata. Hindi na mangyari iyan. Pinaimbestigahan kong muli ang family background niya upang malaman ang katotohanan. Pero bakit kailangan mo pa siyang patirahin muli sa bahay mo? Naiinis na tanong niya sa kapatid. Naisip ko na siya ang daan upang malhanap ang tunay na ina ng anak ko. Napatiimbagang si Timothy at naaawa sa anak. Kasalanan niya rin kung bakit nagkaroon siya ng anak at hindi alam kung sino ang nabuntis noon. Napabuntong hininga si Minche at naintindihan niya ang kapatid. May naka one night stand ito noon pero hindi nakilala ang babae. Nagulat na lang sila after 9 months ay may dumating sa bahat nila na babae at may dalang sanggol. Pinaako sa kapatid niya ang bata at pina-DNA test nila. Nang lumabas ang result ay masaya sila dahil may tagapagmana na ang kanilang pamilya at lalaki pa. Tinanggap nila si Jonah at pinakasalan pa ng kapatid para sa bata. Ngunit natuklasan nila ang maltrato nito sa bata, kaya napaisip siya noon na baka hindi ito ang tunay na ina ni Trix. Pero ayon sa record noon ay nagbuntis siya at may mga katibayan kaya paano nangyari ang lahat ng ito. Nalilitong tanong ni Minche. Iyan ang pinaimbestigahan ko ngunit nalinis ang lahat. Talagang pinagplanuhan mabuti ang lahat. So kaya mo siya tinanggap muli dahil sa tingin mo ay siya ang daan upang matukoy ang tunay na ina ni Trix. Hindi nagawang sagutin ni Timothy ang tanong ng kapatid. Pinaandar na niya ang sasakyan at napaisip. Hindi pa kasi tapos ang imbestigasyon. Wala naman problema sa kanya kung wala ang tunay na ina ni Trix. Ngunit hindi niya matanggap ang panloloko ni Jonah sa kanya at kung paano napunta sa mga kamay nito ang anak niya. Magstay na lang din muna ako sa bahay mo upang masiguro ang kaligtasan ni Trix. Pasya ni Minche. Hindi niya maaring mahalata na alam na natin ang katotohanan at ng iba pa. Mahigpit na bilin ni Timothy sa kapatid. Tumango si Minche at naaawang hinaplos-haplos ang buhok ng pamangkin. Mabuti na lang at malayo na rin ang loob nito sa babaeng inaakalang ina. Nang masiguro ni Janina na nakaalis na sina Timothy, ay saka lang siya umalis sa bintana kung saan natatanaw niya ang harap ng building. Pagkalapit sa maliit na altar ay napatitig si Va sa maliit na larawan. Mariing naipikit niya ang mga mata at kusang tumulo na naman ang mga luha niya. Anak, malapit na kitang maipaghiganti, kausap ni Janina sa larawan habang patuloy sa pagtulo ang mga luha. Hindi siya matatahimik kahit maayos na ang buhay, kasama ang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa noon. Mariing naglapat ang mga labi ni Janina at naikuyom ng maalala ang nangyari noon sa ang mga kamay ng AE Hospital. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya noon at bigla siyang inilipat sa operating room mula sa emergency room lamang. Ang alam niya ay kaya niyang ianak ng Noram ang bata, ngunit nag-insist ang doktor na cesarean siya. Nawalan pa siya ng malay at pagsising niya ay declare na nasa inkubator ang anak niya. Naabutan pa niyang buhay ang anak niya pero hindi siya pinalapit kaya hindi malinaw nakita ang mukha. Kinabukasan ay dumalaw ang pinsan niya at sinabing patay na ang anak niya. Kawawa ka naman, maging ang anak mo ay ayaw sa iyo kaya tumigil na sa paghiga. Naitakip niya sa magkabilang tainga ang mga kamay nang muling maalala ang sinabi ni Jonah noon. Halos mabiliw siya noon at hindi matanggap ang nangyari sa anak niya. Wala siyang karamay o katuwang sa buhay ng mga oras na iyon dahil sariling parnilya ay itinakwil siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi ako naniniwalang namatay ka dahil sa komplikasyon. Sigurado ako na pinatay ka ng babaeng iyon. Nangangalit ang mga ngipin na bulong ni Janina habang nakatingin sa larawan ng anak kuha iyon bago ilibing ang anak at nasa maliit na kahon na ito. Mukhang nawala na siya sa sarili noon. Kahit bagong panganak at mahina pa ay nagpumilit siyang lumabas upang naisakaso ang pagpalibing sa anak. Tinulungan lang siya ng simbahan na maipalibing ng maayos ang anak niya ng araw ding iyon.
Matapos ang libing ay nawalan na siya ng ganang mabulhay pa. Gusto niyang magpakamatay na lang noon at balak na magpakalunod sa ilog. Ngunit hindi natuloy ang balak niya nang may marinig na iyak ng sanggol mula sa isang tabi ng ilog. Parang bigla siyang nagkaroon ng lakas noon nang makakita ng sanggol na nakalagay sa isang paliit na palanggana. Awang-awa siya sa bata at mukhang sinadyang ipaanod sa tubig, ngunit sa isang tabi dinala ang bata ng tubig. Sa tingin niya ay bagong silang lang ang baby at itinapon sa ilog. Sa takot na may ibang makakita ay nagmamadali niyang kinuha ang bata at inangkin. "Mommy!" Mabilis na pinunasan ni Janina ang luha sa nga mata nang marinig ang malamyos na tinig ng batang babae. "Umiiyak po ba kayo, Mommy?" tanong ni Marian sa ina nang humarap na ito sa kanya. Mabilis na umiling si Janina at ngumiti sa anak. Pagtingin niya sa pintuan ay naroon ang kaibigan niyang bakla. "Ang akala ko ay wala ka pa dito. Galing kami sa grocery ng anak mo at may gustong ulam na ipaluto." Ani Dani at dinala sa kusina ang bitbit na basket. Binuhat ni Janina ang anak at sumunod sa kaibigan. "Hindi ka ba nahirapan sa pamanalengke na kasama ang makulit na ito?" Hindi naman at takot din siyang mawala. Napangiti si Janina at pagkababa sa anak ay niyakap niya ang kaibigan mula sa likuran. "Thank you." Napabuntong hininga si Daddy at hinayaan lang ang kaibigan. Ganito ito kapag emosyonal dahil naalala ang anak na nawala. Alam niya ang nangyari dito at walang inilihin sa kanya. Tahimik na lumuha si Janina habang nakayakap sa likod ng kaibigan. Isa sa hulog sa kanya ng langit ng gabing iyon ay ang kaibigan. Parang hindi siya makapag-isip ng tana noon habang bitbit ang sanggol. Umiiyak din ang bata at mukhang may sakit dahil na-exposed sa lamig at maruming paligid sa ilog. Isa sa nahingan niya ng tulong noon ay si Danny na hinarang pa niya ang sasakyan nito sa daan gamit ang sariling katawan. "Thank you dahil hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako noon." Umiiyak na anya sa kaibigang bakla. "Iced, ano ba Janina? Saan ka ba galing at nagkakaganyan ka na naman? Paano ako makapagluto kung puro ka drama dyan na babaita ka?" Lalo lamang napaiyak si Janina dahil sa sermon ng kaibigan pero nasa boses naman ang habag para sa kanya. Napabuntong hininga si Danny sa kahinarap ang kaibigan. Ang akala niya noon ay mawawala na ito sa sarili. Pinagamot niya ito at ang batang dala. Hindi niya kilala ang mga ito lalo na at kakauwi niya lang galing sa ibang bansa para magbakasyon. Pero hindi niya maatim na iwan o pabayaan ang mga ito noon. Kahit malaki ang nagastos noon ay okay lang basta gumaling ang dalaga. Nabinat din kasi ito mula sa panganganak. Nang lumakas na ay inayos niya ang papers ng mga ito at isinama pabalik sa ibang bansa kung saan siya may business kasama ang kanyang partner na Hapon. "Tama na, kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iyak ay babalik na tayo sa ibang bansa." Panakot niya sa dalaga at umipikto naman. Nakailang sinok si Janina habang pinupunasan ang luha sa mga mata. "Hindi pa ako tapos naghiganti." "Then cheer up. Sabi ko naman sa iyo, walang magagawa ang iyak mo. Alalahanin mong kailangan kong bumalik sa ibang bansa after 5 months. Hindi kita maaring iwan dito na ganyan ka." Kagatang ibabang labi na yumakap si Janina sa kaibigan. Sobrang swerte niya at nakilala niya ito noon. Wala rin siyang inililihim dito. Itinuring siyang kaibigan at kapamilya. Ito rin ang parang tumatayong ama ng anak niya. Sa unang tingin at sa hindi nakakakilala dito ay mapagkamalan na tunay na lalaki. "Mommy, stop crying na po para makapagluto si Mamita." Hinila-hila ni Marian ang dulo ng damit ng ina. "Sorry." Natatawang bumitaw na si Janina ng yakap sa kaibigan. Matalino ang anak niya, Mamita ang tawag kay Danny at Papa naman kapag may ibang tao na hindi sila kilala. Ang daming binago sa kanya ng kaibigan kaya walang nakakakilala sa kanya na iba. "Kumusta na pala ang trabaho mo?" tanong ni Danny habang naghihiwa ng karne. Pinaupo muna ni Janina ang anak sa isang upuan bago lumapit sa kaibigan at tinulungang magbalat ng patatas at hiwa niyon. Madaling makuha ang loob ng anak niya. "How about his daddy?" Nagkatikwas ang kaliwang kilay na tanong ni Danny. "Liza, he's good. Sa nakikita ko ay wala siyang interest sa babaeng iyon at ang buong pagmamahal lang ay sa bata." Hindi na nakapagtaka kung bakit naging selfish ang babaeng iyon at pinagselosan ang sariling anak. Natatawang komento ni Danny. "She's crazy," ani Janina habang hinuhugasan ang gulay.
Indeed, kaya mag-ingat ka sa kanya. Seryosong paalala ni Danny sa kaibigan. Mahirap kalaban ang baliw at hindi mo alam kung kailan siya matino o maisapak na pabuntong hininga si Janina. Nagsisimula pa lang siya at hindi sapat ang nakikita kay Jonah ngayon para tumigil na. Naikuyom niya ang mga kamay pagkaalala sa ina nito. Pareho ito at ang ina na nasama ang ugali at inagawan siya at ginawa ng masama at pinaniwalaan naman ng ama niya. Akala niya noon ay nakabubuti ang pagtanggap sa mga ito sa pamamahay nila dahil kaanak ng mayapa na niyang ina. Maitim pala ang mga budhi at gustong masolo ang bahay nila. Nalason ng husto ng mga ito ang isipan ng ama niya hanggang sa itinakwil siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi mo ba dadalawin ang papa mo? Tanong ni Danny sa kaibigan. Para saan? Sarkastiko niyang tanong din sa kaibigan. Nang itakwil niya ako dahil sa bentang na paglalandi sa boyfriend ni Jonah ay para na rin niya akong pinatay. Kasalanan niya kung bakit ako naglasing ng gabing iyon at nakagawa ng bagay na ikinalugmok ng husto ng buhay ko.